the secrets of being blessed. Ang mga sikreto daw po ng pagiging, sa Bible po kasi yung version mapalad no? Pero yung blessed po, pag talagang itinranslate natin siya nung sakto dun sa salita, ay pinagpala. Ano daw po yung mga sikreto na dapat mong gawin para ikaw ay maging pinagpala? So sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, madalas marami po tayong tanong sa Panginoon. Lord, ano po ba yung gusto mo na gawin ko sa aking buhay? Paano niyo po ba ako gustong mamuhay? Ano po ba yung nais mo na ma-accomplish ko? 'Di ba? Paano ko po mahihikayat yung mga tao na gusto kong mahikayat? So, paano po magiging, how can I make a difference dito sa mundong ito? So, marami pong katanungan tayo at madalas sinasabi po natin, Lord, gusto ko po na maging soul winner. Gusto ko po maging effective ako na lingkod mo. Pero sabi po, ang banal na salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga paraan kung paano mangyayari itong mga bagay na ito. Sa bawat katanungan po natin, meron pong kasagutan ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya yung sabi po nung kanta, ano yun? Nalimutan ko yung kanta. Wag na po. Si Kuya So kasi. Okay. So, lahat ng katanungan po natin ay meron pong kasagutan niya sa salita ng Diyos. So, ngayon pong umaga, merong isang katanungan na nais ko po na itanong natin sa ating sarili. Sabihin niyo po sa sarili niyo, saan ba nagmumula ang mga pagpapala na tinatanggap ko? Ayan. So, alam ko po, madami sa atin, alam natin kung saan ang gagaling, yung mga pagpapala na tinatanggap natin. At lagi po sa panalangin natin, dapat isama natin na, Panginoon, tulungan mo po ako na mapagpala mo po, mapagpala mo po ang aking buhay. At hindi lamang po dapat ganun yung maging panalangin natin, bagkos dapat sabihin din po natin, Lord, pagpalain mo po ako para ako ay maging pagpapala din sa iba. So napakahalaga po na kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon, matuto tayo na yung pagpapala ay wag lamang nakakonfine sa atin. Kung gusto po natin na maging buhay na tubig tayo, sabi, kinakailangan hindi lamang nakakonfine yung tubig. Di ba yung pong tubig na hindi dumadaloy, patay na tubig po yun. Pero kapag ang tubig ay dumadaloy, sabi, marami po yang binubuhay. Maraming nakikinabang. So dapat maging ganito po yung buhay natin mga mananampalataya. Hindi lang alam natin kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon or kung pag naranasan natin ang pagpapala ng Diyos ay doon na natatapos. Sabi, dapat maging pagpapala din po tayo sa iba. So ngayon pag-aaralan po natin, paano po tayo pagpapalain? Paano tayo magiging mapalad, na mga anak ng Panginoon? Kung kayo po ay may dalang banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ni Mateo. Ayan, very common po ito. Kung tayo po ay talagang laging nagbabasa ng Bible, madalas po ito ay nadadaanan natin. So tayo po ay magbabasa sa chapter 5, verses 1 to 3. Mateo 5, 1 hanggang 3. Sabi po dyan, at pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, palitan po natin yung mapalad. Sabi sa ibang Tagalog, pinagpala ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
So ang unang sikreto po ng pagpapala ng Panginoon, dapat tayo daw po ay may mapagpakumbabang loob. So madalas, ito po yung nawawala sa atin kapag nakuha na natin yung ating mga gustong makuha sa buhay, kapag naranasan na natin yung pagpapala ng Panginoon, di ba? Kapag meron na tayong naabot, minsan nawawala na po yung pagpapakumbaba sa atin. No, tinitignan na natin yung ating sarili na mas higit sa iba. Hindi na tayo pwedeng mautusan, hindi na tayo pwedeng maturuan, hindi na tayo pwedeng masabihan. So hindi po ito yung path nung buhay na pinagpala. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, mapalad or pinagpala ang mga tao na may mapagpakumbabang loob. Ano man po ang maabot natin sa buhay, ano man mga bagay, malaki man o maliit na tinanggap natin mula sa Panginoon, dapat po kilalanin natin yan na kaya meron tayo niya mga bagay na yan ay dahil sa Diyos. Mismong buhay po natin, hindi po atin ito. Binigyan lang tayo ng Diyos ng free will, di ba? Kung paano natin gusto itong gamitin. Pero lagi po nating tandaan, hindi po doon natatapos yan. Pagdating ng panahon, tayo po ay haharap sa ating manlilikha at isusulit natin kung paano natin ginamit yung buhay na ipinagkatiwala sa atin. Tayo po ay katiwala lang ng Panginoon. Pwede mo namang gawin kahit ano doon sa buhay. Hindi ka naman dinidiktahan ng Diyos, dapat ganito ka, dapat ganyan, dapat. So meron po tayong sariling desisyon. Diba? Sariling pag-iisip kung paano natin gagamitin. Pero, wag po nating aalisin yung fact na darating po ang panahon, tayo ay magsusulit sa Diyos. Tatanungin tayo ng Panginoon kung paano natin ginamit yung buhay natin. Kaya hindi po sapat na tayo lang ay nabubuhay. Dapat gumawa tayo ng mga bagay na merong halaga, di ba? Sa walang hanggan. Sabi po sa Ingles, things that has eternal value. Hindi yung pang dito lang sa lupa. Di ba? Pag namatay tayo, wala na. Di ba? Sabi po, pagdating natin sa langit, lahat ng ating ginawa, dadaan yan sa pagsubok. Dadaan yan sa apoy. At yung mga bagay lang na ginawa para sa Panginoon ang matitira. Di ba? Sabi po ng salita ng Diyos, only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Yun lang bagay na ginawa mo para sa Panginoon, doon lang ibabase ng Diyos kung namuhay ka ng tama. Kung ipinamuhay mo or naging mabuti kang katiwala nung buhay na ipinagkatiwala sa iyo. Alam po, doon sa mababaw na salin, sa NLT version, sabi po dyan sa Ingles, God blesses those who realize their need for Him, for the kingdom of heaven is given to them. Sabi, pinagpala daw po yung mga tao na nauunawaan yung nakailangan nila ang Diyos. Di ba? So sabi, for the kingdom of heaven is given to them. Binigay sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay karapat-dapat na maging mga citizen ng langit. Ang mga tao na papasok lamang sa langit ay yung mga tao na nakaunawa na kailangan nila ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kaya hindi po aksidente na tayo ay nadito lamang. Kaya po narito ang bawat isa sa atin dahil malinaw na naunawaan natin na kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So lahat po yan. Kahit ano pong estado natin sa buhay, kahit kaya na po nating tumayo ng walang tulong ng ibang tao, lagi po natin tandaan, palagi po natin kailangan ng Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay na meron po tayo dito sa lupa, lilipas po yan.
ang lakas, di ba po? Iba yung nagagawa natin nung tayo ay bata pa. Iba din yung nagagawa natin nung tayo ay may edad na. Nung ako po ay bata-bata, kaya ko pong mag-drive dyan sa papuntang Ilocos ng balikan sa isang araw. Ngayon po, papunta pa lang, gusto ko na matulog maghapon pagdating doon. So nababawasan po yung lakas natin. Kahit ang ganda, lumilipas po yan. Kahit gaanong pagpapaganda, kahit lahat na ng naipahid mo sa mukha mo, di ba, putik, pinasipsip sa suso, lahat na no? Pinabanat yung mukha. Kahit anong ipahid natin dyan, darating panahon, lumilipas po ang kagandahan. Pero lagi niyo pong tandaan, yung kagandahan ng kalooban na gusto ng Panginoon mangyari sa atin, kahit tayo mamatay, hindi po yan lilipas. So, bigyan po nating halaga yung mga bagay na merong eternal value, na paglipas ng buhay natin dito sa mundo, meron pa rin doon sa kabilang buhay. Diba? Hindi po masama na tayo ay magpayaman dito kasi yun ang kalooban ng Diyos, tayo ay mabuhay ng mahaba at pinagpalang buhay. Pero wag po natin iaalis sa ating buhay yung kaisipan na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi yung kayamanan, iiwan po natin yan dito. Alam niyo po yung nakakalungkot, maganda yung bahay natin dito, pagdating sa langit, palaboy tayo. Huwag po tayong papayag na pagdating sa langit, palaboy tayo. Kaya yung pag-iipon po ng kayamanan sa langit, sabi, nagsisimula po dito yan sa lupa. Kaya kung may panahon po tayo sa pagpapayaman, kung may panahon tayo sa pagpapaunlad ng ating buhay, kung meron tayong panahon para mapaganda yung ating estado sa buhay, dapat meron din po tayong panahon para sa Diyos. Meron din po tayong panahon para doon sa buhay na ipagsusulit natin sa Panginoon. Mas maganda po, pagdating natin sa langit, meron tayong magandang report sa Lord. Lord, ganito po yung aking ginawa. So kaya, lagi po ang maging panalangin natin. Panginoon, ano man po ang maging kalagayan ko sa buhay, maging mabuti man, hindi mabuti, lagi ko pong maalala na ikaw po ay kailangan ko sa aking buhay. So dapat maunawaan po natin yan, na hindi po kumpleto yung buhay na hindi po kasama ang Panginoon. Malungkot po, di ba? So kung gusto po nating maranasan yung masaya, pinagpalang buhay, sabi po una, dapat meron po tayong mapagpakumbabang loob. Pangalawa po, sa verse 4. Sabi po dyan, mapalad ang nangahahapi sapagkat sila'y aaluin. So, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. So, pag sinabi pong mourn, no, ito po yung panahon na talagang malungkot, di ba? Umiiyak tayo, okay lang naman pong umiyak. Kasi hanggat nandito po tayo sa lupa, makakaranas tayo ng masasakit, no, na sitwasyon, masasakit na pakiramdam, lahat po ng masakit, di ba, mararanasan natin, okay lang po na umiyak. Pero kung darating man po yung mga mahihirap na pagkakataon sa buhay natin na magdadala ng pag-iyak, sabi po, nawa hindi ito yung maging dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Sa panahon na dumaranas tayo na mahirap, sa panahon na tayo ay umiiyak, tayo ay lumuluha, ito yung panahon na mas dapat po tayong lumapit sa Panginoon. Di ba? Madalas po, pag mga nabo-broken hearted, lalo na yung mga young people, ayaw na mag-church. Ayaw na din mag-cell group. Lalo na kung yung nagpa-broken hearted sa kanila nasa church, ayaw makita. Pagdating sa langit, hindi mo pwedeng sabihin yun sa Lord. Di ba? Or may nakasamaan ka ng loob sa church, ayaw mo na pumunta sa church kasi nakikita mo yung tao. Di mo naman pwedeng sabihin sa Lord, ba't hindi ka na sumisimba?
Kasi po, Lord, nakikita ko po yung mukha nung, nakaaway ko nabubuisit po ako Kung kayo po ang Diyos, tatanggapin niyo po ba yun? Di ba? Kaya alam niyo po, kung tayo man ay nagkakaroon ng conflict dito sa loob ng church, dapat sikapin po natin na maayos yung conflict na yon. Kasi alam niyo po, sa ayaw at sa gusto niyo, kahit anong iwas po ang gawin nyo dyan sa taong yan, dito sa loob ng church, pagdating sa langit, makikita nyo pa rin po yan. Wala po kayong choice. Sabi mo po sa katabi mo, wala kang choice. Di ba? So, kaya ang nais po ng Panginoon, tayo ay magkasundo-sundo. Okay lang po na tayo ay umiyak, pero hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay lumayo sa Diyos, para tayo ay tumalikod, kundi lagi nating aalalahanin ang salita ng Panginoon na kung ikaw ay lumuluha ngayon, bukas makikita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Sabi, though the sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. Wala pong bagyo sa buhay natin ang nananatili. Diba? Wala pong bagyo. Dumadaan lang po yan. Kaya kung dadaan po yung mahihirap na pagkakataon sa buhay mo, paalalahanan mo yung sarili mo, dumadaan lang to. Bukas, mararanasan ko na ang kagalakan at katagumpayan ng Diyos sa aking buhay. So, wag po nating kalilimutan niya. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Normal po yung mga pagdurusa. Diba? Kung tayo po ay nagbabasa sa Bible, wala naman po sinabi sa Bible na pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus na yung tagapagligtas, hihiga ka na sa malambot na kama forever. Hindi po. Kaya nga, maraming paalala sa Bible na maging handa ka pag dumating ang mahihirap na pagkakataon. Kapag hindi mo na kaya, sabi po ng kanta ni Cardo, lumapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Diba po? Ano pa? May kadagdag. Hindi kita pababayaan. O, kita niyo po, pareho yung tono, di ba? Ganun po ang Panginoon sa atin. Sa panahon na tayo ay nangangailangan ng magmamahal sa atin, sa panahon na tayo ay nangangailangan na mag-aaliw sa atin, na magbibigay sa atin ng kalakasan, nandyan lang po ang Panginoon. Sabi po nung kanta, I'm only one call away. Ayan, susunod doon. Hindi ko na po alam So, kailangan lang tumawag po tayo sa Diyos. Hindi na po natin kailangan magpapako sa krus, di ba, maggumapang ng nakaluhod. Hindi na po natin kailangan yon. Kailangan lang po tayong tumawag sa Panginoon kasi alam na po ng Diyos yung ating sitwasyon. And sabi po, kung tayo ay nalulungkot, tayo po ay mapalad dahil mararanasan po natin ang kaaliwan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi mo po sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Sabi po nung kanta, huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. So pag malungkot ka, ano pong dapat gawin? Purihin mo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. And sabi po sa verse 5, ayan, pangatlo na po tayo. Verse 5, sabi po dyan, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po ba silang maamo? Yung po nga ibang version yan sa Ingles sabi, God blesses. Kita nyo po, pinagpapala daw po ng Diyos. God blesses those who are gentle and lowly, for the whole earth will belong to them. Pinagpapala daw po ng Panginoon yung gentle, di ba? Yung maaamo, yung may mabababang loob. Alam nyo po,
yung ating mundo ngayon masyadong demanding. Napapansin niyo po ba yun? Kailangan natin magtrabaho ng matindi para makuha yung ating gustong makuha, di ba? Bago ka magkaroon ng bahay, kailangan matinding pagtatrabaho ang gawin mo para makapagpatayo ka ng bahay. Kung gusto mo bumili ng bisikleta nga lang po di ba? Talagang mag-iipon ka ng maraming araw para lang makabili ng bisikleta. Kung gusto mo ng 4-wheel, syempre, mas malaki. So, masyadong demanding po kahit sa pag-aaral. Kung gusto mo makapagpatapos ng anak, talagang igagapang mo. So, natutuwa po ako dito kasi marami na pong mga nakapagpatapos ng anak at nakikita ko po yung mga post ng kanilang mga anak, sobra abot-abot, no? Yung pong pasasalamat sa kanilang mga magulang. So, masyado pong demanding yung buhay natin ngayon. And madalas po sa atin, nangyayari, pag meron tayong gustong maabot, di ba? Kailangan magawa ko na to, nawawala na po yung kahinahunan sa atin. Napapansin niyo po ba yun? Pag meron kayong gustong bilhin, tapos hindi niyo mabili-bili, parang lagi kayong irritable. Di ba? Gusto mo makabili ng sasakyan, yung iba nakakapunta sa gusto nilang puntahan, ikaw hindi, lagi ka naghahanap ng ride. No, yung pwede ka masabayan. So, nakaka-stress din po yun. Kasi, biruin mo sila lahat nakaalis na, ikaw naghahanap ka pa ng masasabayan. So, pag yung bahay, gusto mo, meron ka maayos na bahay, hindi mo naman ma-afford yung bahay. So, parang pag ganito yung sitwasyon natin sa buhay, ganito, tapos, katulad ngayon, sabi nila sa Manila, kahit dito po sa Laguna, alert level 1 na naman daw po ang COVID, parang nakakarindi. Hindi niyo po ba nasasabi, ito na naman. Kailan ba ito matatapos? So, mawawala yung pagiging kalmado ng isip mo. Di ba? Lahat na lang ng nakikita mo, nakaka-stress. Paglabas mo dyan, ang init-init, stress na stress ka. Hindi mo alam kung anong, pag uwi mo ng bahay, ganun din, stress na stress ka. So, pero sa totoo lang po, talagang nakaka-stress po ang buhay ngayon. Kasi ang buhay po ngayon, hindi kasing simple noon. Di ba? Masyadong stressful po. Pero lagi po nating tandaan, sa panahon na tayo po ay nai-stress, balikan po natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Na ang kaharian or ito pong mundong ito ay mamanahin ng mga anak ng Diyos na mayroong maamong pag-uugali. So palaging piliin po natin yung matahimik na buhay. Kung kayo po ay galit sa inyong kapitbahay, paglabas nyo ng pinto, di ba? Parang ayaw nyo nang lumabas. Mabuti pa, wag na po kayong lumabas ng bahay. Doon na lang kayo sa loob, di po? So, dapat tayo po yung mag-initiate na maging payapa yung buhay natin. Ako po, naranasan ko yan. Kasi yung kapitbahay namin, nagalit sa amin dahil sa eleksyon. Di po namin alam kung bakit sila nagalit. Hindi nila kami pinapansin. So kami naman po, hindi namin alam kung paano gagawin. Napakahirap po kasi lalabas ka ng bahay, ngingitian mo sila, tapos tatalikuran ka nila. So, pero napag-usapan po namin dun sa family namin na kung sila ay hindi kami papansinin, hindi po namin gagawin yung ginagawa nila. Alam niyo po, sila na po nasawa. Kasi kada lalabas po sila, binabati po namin sila. And then dumating din po yung time na nangailangan po sila ng kapitbahay. So kami po ay tumulong. Kaya kada makikita po namin sila paglalabas, ngumingiti na po sa amin. Kaya ngayon, magkakabati na po ulit kami. Kaya nito pong huli, namunga yung mangga nila. Kada po may bubunga, kasi yung hipag ko po'y buntis si Barbie. Nahawakan niya kasi si Ana, nabuntis din siya. Isama niyo po sa prayer, yung anak po ni Ana nasa NICU pa po, sa Osbin. So,
Kaya sila po, yung mangga nila, hindi po nila ipinapakuha sa iba. Pag yung nakita na nila, pwede na nilang apitasin, pinangunguha naakyat po sa puno yung kapitbahay namin, pinangunguha, tapos ibinibigay po sa amin. So, kaya alam nyo po, masaya po ang buhay. Piliin po natin maging mapayapa. No? Iwasan po natin laging magalit, lalo na po sa panahon ngayon, napakainit po ng panahon. Sa Osbin po, ilan na yung nire-revive, mga na-stroke sa sobrang init. Mantakin nyo po ang init na ng panahon, dadagdagan pa natin ang init ng ulo. Diba? Madali tayong mamamatay. Pero alam nyo po, yung taong mapapayapa, mahaba po ang buhay niyan. Kaya kung gusto po nating humaba ang buhay natin, iwasan po natin maging mainit ang ulo. Sabi mo po sa katabi mo, huwag maging mainitin ang ulo mo. Iwas stroke po yan, iwas stroke. So, dapat po, lagi ang maging panalangin natin, Panginoon, tulungan mo po ako na maging mahinahon, maging kalmado, di ba? Huwag ko pong isipin na mas mataas yung sarili ko kesa sa iba. Turuan mo po ako magmahal sa aking kapwa. Amen? So, kung gusto po natin mabuhay ng mahaba, pilitin po natin maging kalmado. Sabi mo po sa katabi mo, kalma ka lang. Okay, next po. Verse 6. Verse 6 na po tayo. Matatapos na po tayo kasi hanggang 20 po ito eh. Sabi po sa verse 6, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Lilinawin ko po ito ha. Sabi po dito, nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Baka po pag uwi nyo, hindi na po kayo kumain at uminom. So, sabi po sa English dyan, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Pinagpala daw po, pinagpapala ng Panginoon ang mga mananampalataya o ang mga anak niya na nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ang sinasabi po nito ay yung pamumuhay ng tama sa harap ng Panginoon. Diba? Kung gusto po natin na tayo ay makahikayat ng kaluluwa, ang pinakamagandang patotoo na pwede po nating ibahagi sa tao maliban sa salita ng Diyos at sa pag-ibig ng Panginoon ay yung ating pong patotoo. Diba? Yung buhay natin na binago ng Diyos. Alam niyo po, pag talagang ninasa natin sa buhay natin na lakaran ng katuwiran ng Panginoon, kinakailangan nasain natin yun. Diba? Kapag tayo po, pag meron tayong gustong bilhin, ano po ginagawa natin? Nagtitipid tayo, nag-iipon tayo, ginagawa natin yung lahat ng pwede nating gawin para makapag-ipon tayo at mabili yung gusto natin. Ganon din po sa matuwid na pamumuhay. Kung gusto po nating lakaran yung buhay na nais ng Diyos na ating lakaran, ginagawa po natin dapat yun lahat na makakaya natin para malakaran yung buhay na gusto ng Panginoon. So, wag po nating hayaan na yung buhay natin ay sirain ng kasalanan. Kasi pag inalagaan po natin yung kasalanan sa buhay natin, alam nyo po, tinatakpan yan yung tamang pag-iisip sa buhay natin. Kaya minsan, dumadating tayo sa point na binibigyan natin ng katuwiran yung mga maling ginagawa natin sa buhay. Nakaranas po ba kayo noon na meron kayong ginawa, sasabihin ng iba, mali yan, hindi, kaya ko lang naman ginawa kasi yung kapitbahay ko naman masama ugali. Di ba? Pero alam po natin na meron tayong maling ginawa. Wag po nating ibato sa iba yung mga maling ginawa natin kasi tayo po ang gumawa niyan. Tayo po ay may sariling isip. Binigyan po tayo ng isip ng Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na magdesisyon. Di ba? Kahit galitin ka ng iba. Maiinis mo ko pero hindi ako magagalit. Sabi po ng Bible, kung tayo ay magagalit, wag daw po nating hayaan na lubugan ng araw. Kasi pag hinayaan po natin
na yung galit ay lubugan ng araw, kinabukasan, manganganak na po yun. Alam niyo po ba yun? Nanganganak po yun eh. Kaya kasalanan yung sobrang galit. Kasi nanganganak na yun. Di ba? So, ano po mga nagiging anak? Nakakapagsalita na tayo ng hindi maganda. Di ba po? Nawawala na yung kapayapaan sa isip natin. Galit na tayo sa lahat, pati sa pusa natin, di ba tayo nakakaisma tong pusang to, nananahimik yung pusa. So, nanganganak po yun. Kaya, kung gusto po natin malakaran ang katuwiran ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay magbigay o maglaan ng panahon sa pananalangin, maglaan tayo ng panahon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, magbigay po tayo ng panahon sa pagpunta sa mga gawain, lalo na po sa church. Di ba, wag po natin ipagpalit yung pagpunta sa church sa ibang mga appointments. Di ba? Pag inaya po kayo mag-outing ng Sunday, magpunta po muna kayo sa church after na po ng church yung outing. Unahin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, kapag inuna natin ng Diyos sa ating buhay, sabi nga po, lahat ng bahagi ng buhay natin ay isa sa ayos ng Panginoon. So, kaya kung gusto po natin na ito ay mangyari sa buhay natin, kinakailangan magkaroon po tayo ng malalim na pagnanasa, na malakaran natin yung kalooban ng Diyos, malakaran natin yung buhay na gusto ng Panginoon na lakaran natin. Sunod po tayo. Verse 7. Sabi po, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. So, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So, mapalad po ang mahabagin. Blessed are the merciful. So, alam po natin na marami sa atin, we are really struggling sa buhay natin. Marami po tayong pinagdadaanan na mahihirap na pagkakataon. And sabi nga po natin, tayo ay tao lang. Talagang minsan dumadating tayo na nakakagawa tayo ng mali sa buhay natin. Kaya kung halimbawa meron man po tayo na mga kapatiran na nakagawa ng mali, sabi, wag pong maging mabilis yung ating paghusga sa kanila. Bagkos, magkaroon po tayo ng kaawaan. Diba? Doon sa mga tao na may pinagdadaan ng mahirap. Minsan, dapang-dapa na, imbis na iabot yung kamay para itinayo, tinapakan pa. Di lalo pang sumubsob. Hindi po ito yung buhay na gusto ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang buhay na gusto ng Panginoon sa atin, tayo po ay magmahalan kung paanong tayo ay minahal ng Panginoon. Sabihin mo po sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Diba? Kung meron po tayong kapatiran na nanghihina, diba? Sila po ay palakasin natin. Kung may kapatiran tayong namumroblema, sila po ay encourage natin. Sila po ay ipanalangin natin. Tayo po ay isang pamilya ng Diyos at kinakailangan po tayo ay nagmamahalan. Sabi ko po nga sa inyo, nung ako ay nag-aaral, nagpapasalamat po ako kasi meron pong pastor na nagmalasakit na ako po ay suportahan sa aking pag-aaral. Kaya nung nag-aaral po ako, sabi ko, Lord, gusto ko po pag nakatapos ako ng pag-aaral ko, ay makatulong din ako sa iba sa kanilang pag-aaral. Kaya nung pagka-graduate ko po, pumasok ako sa trabaho, hindi po ganun kalaki yung sweldo ko. Nakaranas po ba kayo na parating pa lang yung sweldo nyo, nagastos nyo na? wala na talaga. Alam mo na kung saan dadalhin. Diba? Kaya pagdating sa palad mo, dumaan lang. Pagdating na kinabukasan, sumweldo ba ako kahapon? So sabi ko nga, hindi ako, Lord, sabi ko, hindi po ako makakatulong kung ganito lang po yung aking tinatanggap. So ipinanalangin ko po yung panalangin ni Jabez, Panginoon, pagpalain mo po ako para maging pagpapala din ako sa iba. So nag-start po ako na mag-support ng isa po. Nag-support po ako ng isa
na estudyante, pumili po ako dito sa church. Hindi ko man po nasagot lahat, but partly sinasagot ko po yung tuition fee, yung minsan yung baon nila kung kaya po nga pa tuition ng magulang, yung enrollment. Tapos may lumapit po, nadagdagan, naging 2 na sila, tapos naging 3, sabi ko, parang mahirap na ito kako. Kasi hindi ko nakakayanin. Kaya alam niyo po, ginawa ko, hinanap ko yung mga young pro dito sa church, tapos sabi ko, magtayo tayo ng maliit na foundation na minimal lang naman po yung binibigay namin monthly. Nagbibigay po yung each sponsor ng 300 pesos per month. And sa ngayon po, meron po kaming apat na sponsors dito sa church na young people. Pinapabaunan po namin sila linggo-linggo. And dun po sa 4, I think 3 na po yung nakagraduate. So, kaya nagpapasalamat po ako sa Lord. Sabi ko nga, kung ako man ay mawawala dito sa church, pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako mawawala dito. Meron po mga magpapatuloy nung pinaumpisahan na pagsuporta doon sa mga young people. Kaya ina-encourage ko po na kung tayo man po ay mananalangin na i-bless tayo ng Lord, hindi lamang po para sa atin. Kung tayo po ay magpe-pray na i-bless tayo ng Lord, ipag-pray po natin na maging blessing tayo sa iba. So, ayan, kung gusto nyo pong maging sponsor, pwede nyo pong kausapin si Mel, kaya si Jonalyn Decena. Ayan, friend po yun ni PJ, si Jonalyn. Ayan, 300 po yun per week. Ni-sponsoran po namin ng yung pabaon yung aming mga estudyante. And madadagdagan na po kami kasi yung kinuwento po last time ni Pastor na meron pong mga Palawano na estudyante na pumapasok sa school na walang pagkain. Nag-pledge po kami ng 2 sakong bigas every month sa kanila. So kaya talagang kailangan po namin magtrabaho para yung mga Palawanong estudyante po na bumaba ng bundok para mag-aral ay masuportahan din po namin. So ipag-pray nyo po na i-bless ng Lord yung amin pong, we call it Dorcas Foundation. Yung Dorcas po sa Bible, galing din po yun sa Bible. No, na makatulong po kami doon sa mga estudyante na Palawano. So kaya dapat matuto po tayo ng kahabagan sa iba sapagkat una, tayo po ang nakatanggap ng kahabagan mula sa Diyos. No? Ito po ay regalong libre ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And lagi po natin tandaan na yung kahabagan, ibinigay sa atin yan ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya hindi po natin dapat singilin yung iba kapag yung kailangan nila ng kahabagan. Gawin po natin ito bilang ang halimbawa po natin ay ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang unang nagpakita ng kahabagan, no, sa bawat isa sa atin. So next po, verse 8. Ano ba nangyari dito? Teka lang po. Sabi po dyan sa verse 8, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ito po ay hindi na kailangan ng sobrang habang paliwanag. Lagi po nating tandaan na mahalaga sa Panginoon na meron tayong malinis na puso. Diba? Kapag tayo ay papasok sa presensya ng Diyos, si David po kaya siya tinawag na man after God's own heart. Laging napakahalaga sa kanya na maging malinis ang kanyang puso, maging karapat-dapat ang kanyang puso, para maging karapat-dapat siya na pumasok sa tahanan ng Diyos. Diba? Sabi niya, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. So kapag meron po tayo na malinis na puso, diba? Ang puso po natin ay laging nakafocus sa Panginoon. Hindi po yan titingin sa kaliwa o sa kanan. Di ba parang si King Josiah, sabi po, he did what is right in the sight of God. Dahil tama po yung kanyang puso, ginawa niya yung tama sa harap ng Panginoon. Hindi kumukompromiso, hindi titingin sa kaliwa, hindi titingin sa kanan. Kundi sabi, titingin ka lang sa
Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, diretso lang ang tingin. Kaya mahalaga po, kapag tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na yung guilt, no, ay okupahin yung ating puso, guluhin yung ating isip, kundi sabi, alam natin na yung tamang gagawin, sinabi po ng salita ng Diyos, na kung ating ipapahayag ang ating kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo ay patatawarin. So anuman ang kasalanan na natin pong nagawa, bawat araw, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon upang maging karapat-dapat po tayong tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay, verse 9 po, sabi, mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapagpayapa. Alam niyo po, minsan, mas madali pa na isipin na tayo ay nagpatawad kesa talagang gagawin natin yung pagpapatawad. Madaling sabihin na napatawad na natin yung tao, pero ang totoo, hindi pa po. Kasi madalas yung pride natin ang nagiging dahilan, di ba, para hindi po tayo magpatawad. And kapag tayo po ay hindi nagpapatawad, ito po ay hindi magdadala ng kapayapaan sa buhay natin. Kaya nga, pag nababanggit yung tao, kapag hindi mo pa napatawad, talagang sobrang bigat pa rin ng damdamin mo. Diba? Kahit minsan, yung taong mahalaga sa'yo, meron na kaaway, na ikwento sa'yo, galit ka na rin doon sa tao. No? Dapat hindi po tayo ganon. Dapat ang trabaho po natin bilang mga mananampalataya, tayo po ay tagapagpamayapa. Kapag meron nag-aaway, tayo po ay mamagitan para sa ikabubuti. Lagi po natin tandaan, tayo po ay anak ng Diyos. Sino po dito ang hindi anak ng Diyos? Ay! May sumagot. Natutulog. meron po tayong bisitang hindi anak ng Diyos. Ayan. Sige po. So, lagi po nating tandaan, tayo po ay mga anak ng Diyos at dapat ang trabaho po natin, tayo ay maging tagapapayapa. Ayan, bahala na po kayo doon sa Tagalog. Ako po'y bulol na bulol talaga sa Tagalog. Sabi, yun daw pong mga peacemakers, mas madali po sa English no? Yung peacemakers, sabi, sila daw po ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya yung mga manggugulo po, tsaka yung mga sulsol, tanungin nyo na po yung sarili nyo, kanino po kayong anak? Kasi sabi po dito, ang tatawagin lang ng anak ng Diyos ay yung mapagpayapa. O tanungin niyo po yung katabi mo, kanino ka bang anak? O, sumagot po ba? Verse 10 po. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So sabi, blessed are they which are persecuted for righteousness. Kaya alam niyo po, hindi tayo dapat matakot kung tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? Minsan natatanggihan tayo, minsan tinutuya tayo ng mga tao dahil sa ating paniniwala. Huwag po kayong malungkot dahil sabi, kung tayo ay inuusig, isipin natin, tayo ay mapalad dahil tayo ay pupunta sa langit. Bahagi po yan ng ating trabaho. Talagang mangyayari po yan na merong tatanggi, merong aayaw, pero kahit tatanggi po sila at aayaw, tayo naman po, hindi tayo titigil. Hanggat meron tayong taong maaabot ng salita ng Diyos, hanggat meron tayong pamilya na hindi pa natin naiisama sa church,
hanggat meron pa tayo mga kaibigan na hindi natin nababahaginan ng salita ng Diyos, wag po tayong titigil. Dahil lagi po natin tandaan na yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, naghihikayat ng kaluluwa, sabi ng Bible, sila ang itinuturing ng Panginoon na matalino. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha po ba silang matalino? So, di ba po, ito yung purpose, ito po yung dahilan kung bakit yung bawat isa sa atin nandito. Kasi meron naglakas ng loob na magbahagi ng salita ng Diyos sa atin. Kahit tayo paglapit pa lang, ay, parang galit na. Meron pong nagtiyaga sa atin na manalangin. Meron nagtiyaga na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo dapat pong ganon. Kahit nasungitan tayo, kahit tawanan tayo, hindi ito pipigil sa atin para maghikayat ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen? So, ang kaharian ng Diyos ay para po sa mga anak ng Panginoon na napagtagumpayan ang mga pagsubok, mga pag-uusig sa buhay. Kaya kung kayo po ay inuusig, wag po kayong titigil. Naalala ko po yung kwento ng mga unang miyembro dito, meron po pinalalayas ng asawa sa bahay kasi napunta sa simbahan. Diba? Pag-uwi sa bahay, binubungangaan, inaaway. Pero hindi po sila tumigil. Alam niyo po kung ano na nangyari ngayon? Sumuko na po yung mga asawa nila, kaya kasama na po nila dito sa church. Kaya dapat wag po tayong susuko. Diba? Meron pong tamang panahon ang Diyos para sa members ng pamilya natin. Lagi po natin ipaalala sa sarili natin, walang maiiwan. Sabihin mo po sa sarili mo, walang maiiwan. Next po, sabi, 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi po dito, pawang kasinungalingan. Pag totoo naman po yung sinasabi na ganito kayo, meron kayong dapat ayusin sa buhay nyo, tanggapin po natin. Di ba? Kasi hindi po pag-uusig yun, pagtutuwid na po yun. No, pero kung tayo po ay pagsasalitaan ng hindi maganda, hindi po tayo dapat mawalan ng loob, kundi sabi po ng salita ng Diyos, magalak ka. Kasi tama yung ginagawa mo. Kaya gumagawa ng paraan ng kaaway para sirain ang loob mo. Pero dapat po tayo bilang mga mananampalataya, hindi masira ang loob natin. Sa panahon na tayo ay dumaranas na mahirap, sa panahon na tayo ay inahadlang ang mangaral, dapat mas lalo po maging matapang tayo sa pangangaral. Diba? Kahit yung COVID po, diba? Naalala ko po yung panahon ng COVID, maraming ayaw nung lumabas. Yung daddy po namin talaga, ayaw po namin siyang palabasin. Sabi namin, bawal daw lumabas ang senior. Wala po kami nagawa. Nagba-Bible study po siya kahit panahon ng COVID. Tapos yung mga namatay po dyan sa COVID, siya pa naglilibing. Napakabait po nun. Kaya pagdating po sa bahay, pinaliligo na po namin yon. Tapos yung damit niya, diretso labas na. Ngayon, dumating po yung time, hindi namin siya mapigil, kaya ang ginawa po namin, sinamahan na po namin siya. Kaya doon sa mga Bible study, kahit sabihin nila na bawal, kasama po kami ni Daddy. Sabi ko, kung tayo man ay dadamputin dito, ikaw na lang ibibigay namin. Sabi ko, para pag nakakulong ka, ako naman mangangaral dito. So, pero hindi po nangyari yan. Kaya nga sabi po, kahit anong gawing paghadlang sa atin, may marinig man tayong hindi maganda, tuloy po ang buhay, magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? At ito po yung paalaala sa huli. Pwede po bang lahat tayo ay tumayo? Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog, yung pong verse 12. Ayan, sabay-sabay po tayo ha. Basahin po natin ito ng nauunawaan. Wag lang po magbasa. Kasama po ang pangunawa. Ready na po ba kayo? Sige po, ready? 1, 2, 3. Mga galak kayo at
mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nanguna sa inyo. Kung tayo po ay mananatili, sabi, kung tayo ay dumanas ng mga problema, pagsubok, pag-uusig, sabi po ng salita ng Diyos, magalak tayo sapagkat malaki ang gantimpala natin sa langit. Amen.